Emilio Jacinto. Tinagurian si Emilio Jacinto na utak ng katipunan dahil sa mga sinulat niya para sa katipunan, kabilang na ang mga aral ng katipunan ng mga ANB at higit na kilalang kartilya ng katipunan. May ganito ring akda si Andres Bonifacio, ang katungkulang gagawin ng mga katipunero, ngunit ipinasiya ng Supremo na ang hinahangaan niyang sinulat ni Jacinto ang opisyal na ikabit sa dokumento ng panunumpa ng sinumang sasapi sa lihim na kilusan. Gayunman, higit na popular at hinahangaan ang estilo ng pagsulat at matalinghagang nilalaman ng liwanag at dilim, isang koleksyon ng mga sanaysay na tumatalakay sa mga diwaing demokratiko't kontrakolonyalista at nagtatanghal sa pilosopiko't moral na sandigan ng isang revolusyonaryong kapisanan. Si Jacinto ang editor ng Kalayaan, ang dyaryo ng Katipunan, at sa pamamagitan lamang ng unang labas ay umakit ng libu-libong kasapi. Ginamit niyang alias sa kilusanang Pingkian. Sa Kalayaan, ginamit din niyang sagisag panulat ang Dimasilaw. Sa mga sagisag lamang ay mahihiwatigan ang pambihirang hilig ni Jacinto sa liwanag, kumbaga sa pagdudulot ng totoong liwanag sa kapwa at sa pagsalungat sa huwad at magdarayang liwanag. Napakataas ng paggalang ni Bonifacio at ng ibang pundador ng Katipunan kay Jacinto, kaya kahit napakabata 20 anyos lamang siya nang sumapi, ay nahalal siyang kalihim ng kataas-taasang sanggunian. Hinirang din siyang tagapayo ni Bonifacio at itinuring na bunsong kapatid. Isinilang siya noong ika-15 ng Disyembre, 1875 sa Tondo, Maynila at anak ni Mariano Jacinto at Josefa Dizon. Namatay ang kaniyang ama noong sanggol pa siya, kaya ipinampun siya ng ina sa nakaririwasang kapatid na si Don Jose Dizon. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran at lumipat sa Universidad de Santo Tomas upang kumuha ng abogasya. Hindi niya natapos ang kurso dahil sa tawag ng pag-ibig sa bayan. Nang pataksil na patayin si Bonifacio sa Cavite, ipinagpatuloy ni Jacinto ang pakikibaka laban sa mga Espanyol, ngunit hindi siya sumama sa hukbo ni General Emilio Aguinaldo. Nasugatan siya sa isang labanan sa Laguna at nabihag. Ginamit niya ang talino upang makaligtas. Nagkataong hawak niya ang sedula ng isang espya ng mga Espanyol at nagpanggap na siya ang espya. Nang makalaya, bumalik siya sa Maynila at doon nagpagaling. Ngunit hindi niya matanggihan ang anyaya ng mga katipunero sa Laguna, kaya muli siyang lumabas sa larangan. Dinapuan siya ng malaria at namatay sa Mahayhay, Laguna noong 16 na Abril, 1900, sa gulang na 24, isang huwaran ng mandirigmang intelektuwal para sa pambansang kalayaan.